Hindi ko alam kung wala akong kwentang asawa. Pero sa totoo lang, simula nung magkaroon kami ng isang anak, nawala na ang aking gana. At pakiramdam ko, hindi ko na maibigay ang gampanin ko sa aking mister kapag gabing kumakalabit siya. Si Delfina ay ninang ng anak namin ni Ronald. OFW ang kanyang mister. Maganda at Coca-Cola ang hugis ng pangangatawan. At magkasundo sila ng mister kong si Ronald. Napag-usapan namin ang obligasyon sa asawa. Dahil nasabi niya sa akin na, buti ka pa mare, nandyan lang si pare. Walang hadlang kapag gusto mo ang maglaro ng lato-lato. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Crizel at ang aking mister sa pangalang Ronald. College boyfriend ko si Ronald at nakagraduate kami nang wala man lang nangyayari sa amin dahil hindi naman siya mapilit na boyfriend tulad ng iba dyan. Kapwa kami nagkaroon ng trabaho nang makagraduate at nang makaipon ay nagpakasal kami ni Ronald. Nagkaroon kami ng isang anak na lalaki. At dito na nga pumasok sa buhay namin si Delfina, na ninang ng aming panganay. Isang OFW ang kanyang mister at mayroon ng 2 anak na madalas ay kalaro ng panganay namin ni Ronald. Madalas kami ang magkausap dahil bilang kanyang kumari at tulad rin niyang babae. Kami yung madalas magkaintindihan, lalo na sa mga usaping buhay mag-asawa. Kung siya, malayo ang mister na madalas niyang kwento sa akin. Kahit daw buhos ang biyaya sa kanyang pamilya. Dahil nga sa malaking sahod ng mister ni Maring Delfina. Ang layo naman raw nila sa isa't isa. At kahit pa nandyan ang kanyang anak, kulang na kulang pa rin kapag wala ang kanyang mister. Lalo na pagdating sa maraming bagay. At isa na nga doon, ang namimiss niyang mga gabing malamig na kasama ang mister. Bagay na syempre hindi kayang ibigay ng anak. Alam niyo mga ka-story, ako bilang si Mr. X, lumaki ako na walang nanay. At iyong share ni Delfina kay Crizel ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako nagalit noong mabalitaan ko na may kinakasama na si tatay at naiwan kami kina lola. May isip na rin naman kasi ako noon at katwiran ko, may mga bagay. Kasi na hindi naman kayang ibigay ng anak. Kaya kako, okay lang yun. Kung saan masaya si tatay. At sa ating pagpapatuloy, ayon naman kay Crizel, kapag ganoong usaping kalabitan, iyan naman ang aking problema. Wika ko kay Delfina. Alam mo kasi mare, simula noong magkaanak kami ni pari mo, pansin kong dahan-dahan inawawalan na ako ng gana. Bagay na kung minsan ay naitatanong ng mister ko kung bakit wala raw akong gana kung iisipin. Pihira na nga lang raw namin gawin. Naisip ko naman na baka dahil pagod sa trabaho. At sa loob nga ng 4 na taon, naming pagsasamang legal na kasal, hindi pa nasusundan ng aming panganay ni Ronald. Wala namang react doon si Delfina. At ang sabi pa, buti ka pa nga mari nandyan lang ang paring Ronald. Kapag gusto mo ang maglaro ng lato-lato. At tawanan pa namin. Bilang isang empleyado na pumapasok ng 8 to 5 sa trabaho, masasabi kong kung minsan mag-resign na lang. At ipaubaya na kay Ronald ang lahat. Kaso, naiisip ko rin namang sayang ang kita at mababawasan ang income na papasok sa aming pamilya. Hindi naman katulad kay Maring Delfina na OFW ang mister at malaki ang sahod. Bagay na pagdating naman sa usaping gampanin sa mister tuwing gabi. Naiintindihan naman ni Ronald na maaaring dahil sa pagod. Kaya kung minsan, nauudlot ang aming tsuktsukan.
At lahat ng iyon ay naisishare ko kay Maring Del kapag siya ay nagkukwento rin sa akin. Haha, kwento pa nga niya. Kung minsan nga raw parang gusto na niyang tumikim ng ibang putahe, lalo na kapag inaabot siya ng pangangate. At ayon pa sa kanya, pati raw ang pagsasariling sikap natutunan na niya. Kausap ang mister para lang maibsan ang init na nararamdaman. Nakakatawa. Pero naiintindihan ko siya. Siguro, kung nataong si Ronald ang nasa ibang bansa, baka ako naman ang nagkukwento ng ganoon kay Maring Del. Hanggang sa paglipas ng araw, napapansin kong napapadalas ang pagkukwentuhan ng mister kong si Ronald at Maring Del. Kung minsan, inaabutan ko sila ng magkausap. At pag tinatanong ko naman ng mister ko, napag-uusapan lang naman raw nila ang bakit hindi rin ako mag-abroad. Paniwala naman ako. At hindi nag-iisip ng hindi maganda dahil kumari namin ang kausap ng mister ko. Hanggang sa umabot sa puntong nakita ko kung paano hinaplos ni Maring Del na parang bata ang likod ni Ronald. Hindi ako nagbigay ng mali siya. Sa isip ko, normal lang naman siguro ang ganoon sa magkakilala. Lalo't close friend namin si Delfina. At lagi ngang nasa bahay. Madalas kapag hapon at nandoon na kami galing ng trabaho at nakikipagtsikahan sa amin. At kung gaano kami kalapit sa isa't isa, to the point na kapag kami ay kinakapos, sa kanya kami lumalapit na mag-asawa. Isang araw ay may sinabi sa akin ng anak ko na nakita raw niyang magkasama ang ninang Del at ang papa niya. Isang araw na pauwi siya sa bahay galing ng school. Nakita raw niyang sumakay ng tricycle at nang tanungin ko kung sino pa ang kasama, anong araw at oras, ay working days iyon. Dahil may pasok ang panganay namin at ang oras ay mag-aalas 3 ng hapon. Bagay na kung hindi ako nagkakamali, ang paalam sa akin ni Ronald ay mayroong birthday ang isa sa kanyang katrabaho. At naanyayahan silang doon na maghapunan, kaya malilate siya ng uwi. Hindi naging maganda ang aking kutob, dahil noon din kasing araw na iyon, at gabing umuwi ang aking mister. May halong pabango ang polong suot niya. At dahil galing nga siya sa birthday, hindi ako nagduda. Maliban na lang, noon ngang may sinabi ang aking anak, makalipas ang ilang araw. Kinutuban ako ng hindi maganda. Dahil sa mga kwento sa akin ni Maring Del, naghahanap siya ng pupuno sa kakulangan ng mister na nasa ibang bansa. At ang mister ko naman, parang ganoon din ang gustong palabasin dahil nga wala akong gana. Tuwing siya ay kakalabit sa akin, binaliwala ko iyon at iniwasan ko ang mag-isip na may ginagawang milagro ang dalawa. Pero talagang inilalapit sa akin ng sitwasyon ang kanilang itinatagong sikreto. Nang isa naman sa aming kapitbahay ang makakita ng senaryong kapareho sa nakita ng panganay namin ni Ronald, at binalaan pa ako na kung siya raw sa sitwasyon ko ay babantayan ko raw ang mister ko at ang kumari ko dahil baka iniiputan na ako sa ulo. Dumating ang pagkakataon na aking hinihintay. Nagsabi ang aking mister na mayroon daw silang overtime at late nang makakauwi. Nagpunta ako sa kanyang trabaho at lihim akong nagtanong sa guard. At ang sabi, nakauwi ng araw. At nang magpunta ako sa tricyclean, pauwi sa amin. Nagtanong ako sa mga manong doon kung kakilala at nakita na nila doon si Ronald. At sinabi nga na galing doon at may kasamang babae. At saktong iyong sinakyan nila ang aking pagtanungan. Dinala niya ako kung saan sila nagpahatid. Isang bahay sa subdivision na may mga bagong tayong housing rent to own. At sabi sa akin ng driver, ang kwento raw sa kanya ay kinuha ng dalawa ang bahay para sa kanilang pagsisimula. Nagpanting ang aking tainga
at hindi ako makapaniwalang may kabulastugan ngang ginagawa ang dalawa. At dahil hindi pa develop ang bahay, nakadaan ako sa gawing likod ng bahay at pagsilip ko sa pinakasala ng bahay ay hindi na nagawa pa ang umakyat sa itaas. Nakita ko mismo ang kawalang hiyaan ng dalawa. Live kong nakita kung paano naglalaro ng lato-lato si Delfina na dapat ay para lang sa akin. At doon ay mukhang galak na galak ang dalawa. Noong sandaling maligaya si Ronald sa ibang kamay, hindi ko alam ang gagawin ko, kung susugurin ko ba sila o magbubulag-bulagan ako. Alam ko na may pagkukulang ako sa aking mister, pero sapat ba iyon para kanya akong pagtaksilan? Pero mas pinili ko ang maging kalmado sa kabila ng aking nadiscover. Hinayaan ko silang gawin at tapusin ang kanilang nasimulan. Siyempre may isip naman ako at kinunan ko sila ng picture. Baka kasi ako pa ang lumabas na masama. Kung pag-uwi ni Ronald sa bahay basta ko na lang siya sisitahin. At lumabas pang nagbibintang ako. At nang nasa bahay na si Ronald, tinanong ko siya kung matagal na ba nila akong niloloko. Sabay pakita ng picture. Umiiyak na ako noon at napaluhod na lang si Ronald sa harap ko at humihingi ng isa pang pagkakataon para itama ang nagawang pagkakamali. Siyempre, ako naman, dahil ayokong ring masira ang aming pamilya nang dahil lang sa pagiging mahina ng mister ko, tinanggap ko ang paghingi niya ng tawad. Pero, aminin kong hindi ko alam kung paano ko pa ibabalik ang tiwalang kanya ng sinira.